Magandang umaga, Katrina. Napaangat ang kilay ng dalaga matapos siyang batiin ni Kian, ang kaibigan ni Gabriel. Oh, ba't malungkot ka? Stress ka ba sa nakadate ni Gabriel? Muli nitong tanong. Pwede bang pagsabihan mo yung kaibigan mo, ha? Natigil-tigilan na ba makikipag-date sa mga babae kung hindi niya naman liligawan? Ako tong hinahabol at kinukulit nila eh. Naiinis na sagot ni Katrina sa kanya, ang underboss ni Gabriel. Nag-walkout ang dalaga sa harapan ng kaibigan ni Gabriel. Umagang-umaga at sobrang init na kaagad ng kanyang ulo dahil halos lahat ng mga babaeng dinedate ng kanyang boss ay siya ang kinukulit. Mula sa mansyon ni Gabriel, kung saan kasalukuyang nakatira si Katrina, dumiretso siya sa kusina para magtimpla ng gatas. Halos kada buwan, walang mintis ang babaeng nagmamakaawa kay Gabriel. Hindi maintindihan ng dalaga kung bakit gano'n ang mga babae. Ano ba meron sa mukha niya? Ha? At habulin siya ng mga babae. Kung anong meron sa ibang lalaki, pareho lang din naman ang sa kanya. May mata siya, may ilong. Wala namang kulang sa kanya pero... Inis na napakamot siya ng kanyang ulo sa sobrang inis. Napatigil lang sa pag-inom ng gatas si Katrina matapos marinig ang boses ni Gabriel. Where's Katrina? I can't find her. Nasa kusina po. Sagot ng isa sa mga kasama nila sa mansyon. Hindi lumabas ng kusina si Katrina at hinayaan na hanapin siya ni Gabriel. Ilang sandali pa at naroon na rin sa kusina ang binata. Napahalukip-kip naman si Katrina habang pinagmamasdan nito. Come with me. Malamig na sabi ni Gabriel. Bumuga ng marakas na hangin si Katrina na parabang kanina niya pa yon pinipigilan. Sana naman ba tayo pupunta? Kagabi halos abutin tayo ng umaga dahil sa date mong walang kwenta. Don't raise your voice at me. I'm your boss. Marahan na humakbang palapit sa kanya si Gabriel. Taas noon naman siyang tinignan ng dalaga. And why is that? Paparusahan mo ba ako? Hindi mo kaya yon. Hamon ni Katrina. May napapansin ako sa'yo Hindi ka natatakot sa akin. Napatawa si Katrina sa sinabi nito at tumingin pa sa kisame. Halos kilala na ni Gabriel ang buong pagkatao ni Katrina. Kitang-kita ng binata kung paano mainis ang babae sa ginagawa nitong kalokohan. Ba't kita katatakutan? Sa ating dalawa, sa akin ka pa mas takot, diba? Binigyan ni Katrina na naghahamon na tingin si Gabriel na hindi naman ito nakayanan kaya umalis na lang bigla sa kusina. Nang makaalis si Gabriel, parang nabunutan ng tinik sa dibdib si Katrina. Ngiting tagumpay na naman ito dahil hilig niya parati ang inisin ng lalaki. Pero kaagad na wala ngiti niya nang pumasok sa kusina si Kian. Hoy, ano na namang sinabi mo doon at galit na galit? Mabilis na nagkibit balikat si Katrina. Sinabi ko lang naman yung totoo na sa aming dalawa, mas takot siya sa akin. Mabilis na napakamot sa ulo ang lalaki. Ano? Ba't mo naman sinabi yun? Bakit totoo naman Napapansin mo nga rin yun eh. Prangkang sagot ni Katrina. Kahit na, sana hindi mo sinabi yun. Padarag na binaba ni Katrina ang tasa na may lamang gatas at mariin na tumingin dito. Ba't ba nagrereklamo ka? Tsaka bakit ba nandito ka? Hindi ba tuta ka naman ng isang yun? E di sumunod ka dun? Akmang sasagot pa si Kian nang biglang umalis si Katrina sa harapan nito. Samantala, si Gabriel nasa office nito at hindi maipinta ang muka. Hindi niya alam kung ba't hinahayaan niya lang na umasta ng ganun si Katrina sa kanya. Samantalang siya ang boss sa kanilang dalawa. Maya-maya lang, isang invitation ang inabot ni Katrina kay Gabriel. Hindi ito nagsalita at basta na lamang inilapag yon sa kanyang lamesa at saka mabilis na lumabas ng silid. Kaagad namang binuksan ng binata ang sobre at binasa yon. Tell Katrina to wear something beautiful. Isasama ko siya pati na rin si Kian. Maautoridad na utos ng lalaki sa radyo na naroon sa kanyang lamesa.
Napairap naman ang dalaga nang marinig ang utos ng binata. Mabilis siyang naligo at naghanap ng damit na isusuot. May idea na siya kung saan sila pupunta dahil taon-taon namang nagaganap yung gatherings ng mga mafia. Nagsuot lang ng simple at fitted black dress si Katrina na siyang dahilan para mas makita ang kurbado niyang katawan. Inayos niya ang kanyang buhok nang magsalita sa labas ng kanyang silid si Gabriel. "Are you already prepared? Ready to leave, Katrina?" Yeah. Just give me a second." Naglagay na lang siya ng simpleng lipstick na pinatungan ng lip gloss kaya mas lalong kuminang ang kanyang labi. Hindi nakita ng dalaga ang binata, kaya nasisiguro niyang nasa ibaba na ito. Sa mismong pintuan ng mansyon, nakita niya itong maayos ang suot. Kalmado lang itong bumaba at nang makita niyang naroon si Gabriel at Kian, binilisan niya ang paglalakad dahil nakikita niyang parang naiinip na ang kanyang boss. "Para kang ikakasal sa lakad mong yan. Tagal bago makarating sa patutunguhan." Biro sa kanya ni Kian, saka biglang sumeryoso ito. "Huwag ka mag-alala. Kapag kinasal ako, invited ka." Aniya, sabay kindat kay Kian. Narinig nila ang pagtikim ni Gabriel, dahilan para matigil ang dalawa sa pagkukulitan. Gamit ang itim na kotse, tahimik silang nakasakay doon. Katabi ng driver si Kian, habang nasa likod naman sina Gabriel at Katrina. Hindi mapalagay si Katrina dahil sa black dress nitong fitted. Para siyang pinipisil dahil sa higpit nito. Pansin niyo ni Gabriel, pero mas pinili na lang niyang tumingin sa labas kesa sabihan ng dalaga dahil alam niyang sisinghalan lang siya nito pabalik. Nang makarating sa mismong lugar, doon naglabasan ng magagarbo at mamahaling sasakyan ng kapwa nila mafia. Bawat mga mafia na naroon, kasama ang kani-kanilang mga asawa, habang si Gabriel salungat doon dahil ang kasama niya ay ang nag-iisa at bukod tanging babae na kanyang kanang kamay. Kakaiba si Gabriel kumpara sa ibang mafia dahil ang kanyang underboss ay babae, habang ang iba lalaki. Naagaw nila ang atensyon ng lahat. Matapos makapasok sa malaking pintuan. "Damn! Is she the underboss? How could she help him? Hot! I would like to be friends with her." Kahit na ganon, sanay na si Katrina dahil hindi naman nabago sa kanya ang ganito. May ilang tao na sumalubong sa kanila at bahagyang umatras ng konti si Katrina para magbigay ng respeto. Parehong nasa likod ni Gabriel si Katrina at Kian na tahimik lang. Hindi nakatakas sa mata ni Katrina ang mabilis na paglapit ng isang mistisang dalaga kay Gabriel at mabilis na ipinulupot ang braso kay Gabriel. Nang makita niyang hindi yun inalis ng lalaki, para bang nasaktan siya at umalis na lang doon. Nagpunta siya sa isang lamesa kung saan naroon ang sandamakmak na alak. "Hi, I'm Cedric. May I know your name?" Sulpot ng isang binata na hindi nito kilala. Sinuyod siya ng tingin ni Katrina mula ulo hanggang paa. "I'm Katrina." Malamig niyang tugon. Sandaling tumawa ang kausap nito at tumangu-tango. "Tama nga sila. Mahirap kang kausapin. Hindi ako nag-aaksaya ng laway sa mga walang kwentang lalaki. Ano sabi mo?" Akmang hahakbang papalapit si Cedric nang biglang may humila kay Katrina. It was Gabriel with his dark stare. "Ano nangyayari dito? What do you want from her?" Mariin na tanong ni Gabriel. "Easy, buddy. Nakikipagkilala lang ako." Puno ng pagtataka at halos hindi maintindihan ni Katrina ang reaksyon ni Gabriel. Ito ang kauna-unahang nakita nitong galit ang lalaki at siya ang dahilan. "You're touching her thighs. Hindi ako bulag para hindi makita ang ginawa mo." Nang gagalaiti sa galit na asik ng binata. Hindi yun napansin ni Katrina at nang dumapo ang tingin niya sa kanyang hita, pakiramdam niya naroon pa rin ang magaspang kamay ng Cedric na yon. Hindi alam ni Katrina ang gagawin. Halos lahat ng atensyon ng kasamahan nila naroon sa kanila at pinapanood sila.
Walang pasubaling hinila palayo ni Katrina dun si Gabriel para kahit paano kumalma ito. Kasunod nila doon ay si Kian na kalmadong nakapamulsa. Ano sa tingin mong ginagawa mo, Gabriel? Inis na tanong ng babae. What? Hinahawakan ka niya? Napapikit na lang si Katrina at kinalma ang sarili. Kung hindi kayang kumalma ng lalaking nasa harapan niya, siya kailangan niyang kumalma. Dahil kung hindi, magsisigawan lang sila buong gabi. Ngayon ka lang nagkaganito? Wala ka namang pakialam nun sa akin Bakit? Sino bang may sabi sa'yo na may pakialam ako sa'yo? Malamig at walang reaksyon na sagot ng binata. Kaagad na natahimik si Katrina matapos marinig ang sinabi nito. Bagay na parang nagpabalik sa kanya sa realidad. Walang nagawa si Katrina nang maglakad palayo sa kanya si Gabriel. Hindi niya alam kung susundan niya ba ito o hindi. Pinanood niya lang ito kung saan pupunta. Habang si Gabriel, hindi alam kung ba't gano'n na lang sa sarili niya. Buong akala ng binata, sinundan siya ng dalaga at papakalmahin. Pero wala siyang narinig na pagtawag ng kanyang pangalan. Nilingon niya kung saan niya iniwan si Katrina at nakita niyang kausap ito ni Kian at sabay na umalis. Hindi niya napigilang ikuyom ang kanyang kamao. Bakit ko ba nasabi yun? Hindi, mali to. Hindi siya ang babaeng gusto ko makasama at pakasalan, pero bakit ako nilalamon ng selos kapag nakikita ko siya may kausap na ibang lalaki? Aniya sa sarili. Lumipas ang buong gabi, walang naririnig si Gabriel sa buong mansyon. Masyado itong tahimik na parabang walang nakatira. Samantala, noon naman ay boses ni Katrina ang umaalingaw-ngaw dito dahil sa mga paninermon sa kasamahan sa bahay. Kinaumagahan, hindi lumabas si Katrina sa kanyang kwarto. Mas pinili niyang magkulong kesa makita ang mukha ni Gabriel. Kian, pakisabi na lang sa kaibigan mo na naayos ko na yung lugar kung saan siya makikipag-date. Dadating din doon ang babae sa eksaktong oras. Walang buhay na sabi ni Katrina kay Kian. Ba't di na lang ikaw magsabi? Tsaka okay ka lang ba? Nag-aalalang tugon nito. Mariin siyang sinuri ni Kian gamit ang malamyang mata na mababakas mo ang pag-aalala. Mabilis na umiling si Katrina sa kanya. Oo, sige na. Baka hintayin pa ako nun Sabihin mo wag niya na ako isama. Wala nang nagawa si Kian kundi ang umalis na lang at sabihin sa boss nila ang pinapasabi ni Katrina. Nag-iinarte na naman ba siya? Tanong ni Gabriel kay Kian. Kalmado naman siyang sinagot ng kanyang kaibigan. Hayaan mo muna siya, baka pagod lang. Pagod? Yun lang naman ang ginagawa niya, ang magayos ng lugar para sa akin. Hay nako, Gabriel. Wala ka talagang alam pagdating sa mga babae. Ibang lakas ng katawan ng lalaki sa babae, paalala ko lang sa'yo. Parang walang naririnig na sermon si Gabriel mula sa kanyang kaibigan habang nakatingin sa papel na nasa kanyang lamesa. Pero hindi maiwasan ng binata na mag-alala kahit konti kay Katrina. Sandali nitong naalala ang sinabi niya nung gabing yun kay Katrina. Nasaktan ko yata siya na sobra sa sinabi ko. Halos pabulong na saad niya sa sarili. Sana naman, pumayag siya na wag na ako sumama. Ani Katrina sa sarili habang pabalik-balik na naglalakad sa kanyang kwarto. Pero, halos mapasigaw si Katrina nang biglang may kumatok sa kanyang silid. Huminga muna siya ng malalim saka marahang binuksan ang pinto. Kat, ba't di ka sasama? Ang sabi ni Kian masama raw pakiramdam mo, ayos ka lang ba? Sunod-sunod na tanong ni Gabriel. Natataranta na ewan ng babae. Hindi alam kung paano sasagutin ang kanyang boss. Oo, gusto ko lang magpahinga. Isama mo na lang si Kian para may bantay ka tsaka kakausapin ko na lang din yung isa pang makakasama mo. Aniya, sabay iwas ng tingin kay Gabriel para hanapin ang numero ng isa pang isasama nito. Kitang-kita ni Gabriel kung paano unti-unting umiiwas si Katrina sa kanya. Gustuhin man niyang hanapin mismo kung bakit siya nito iniiwasan, pero wala siyang makitang dahilan.
Marahas ang naging paghila ni Gabriel sa braso nito. Iniiwasan mo ba ako? Hindi. Bitiwan mo nga ako. Sagot ni Katrina at tinanggal ang kamay ni Gabriel sa kanyang braso. You're distancing yourself away from me. Dahil ba to sa sinabi ko? Pasensya na, nadala lang ako ng galit ko. Walang idea si Katrina kung saan nanggagaling ang galit at pagkairita ng binata. Nabigla siya nang humingi ng pasensya si Gabriel. Hindi naman pwedeng dumikit-dikit ako sa'yo. Naninibago ka ba? Pareho silang dalawa na naguguluhan sa kinikilos ng kanilang mga sarili. Nang mabitawan ni Gabriel ang palapulsuhan ni Katrina, wala siyang sinayang na oras at iniwan ang binata sa harap ng kanyang kwarto. Hindi naman siya pinilit ito na sumama, kaya tahimik ang kanyang buhay. Nagawa pa niyang tawagan ang nakababatang kapatid. Ate, napatawag ka. Kamusta ka dyan? Kailan ka bibisita dito? Napahinga ng malalim si Katrina. Siya na lang ang inaasahan ng nakababata niyang kapatid dahil matagal nang yumao ang kanilang mga magulang. Ayos lang naman, ikaw ba? Baka mamaya pinapabayaan mo na yung pag-aaral mo Malilintikan ka talaga sa akin, Sheena. Pangangaral niya sa kapatid. Napangiti ang dalaga nang marinig ang mahinhinatawa nito. Hindi ate. Tsaka oo nga pala, may awarding sa school. Alam mo na walang sasama sa akin para magsabit ng medalya. Baka pwedeng ikaw ate, magagawan mo ba ng paraan? Ang kaninang masayang boses ni Sheena, bigla-biglang nalungkot. Sandaling tinignan ni Katrina ang kalendaryo. Dahil kalahati noon nakalaan na. Kailan ba? Next Friday ate. Available ka ba? Hindi Pero gagawa ko ng paraan. Makakapunta ako. Siya nga pala ate, wala na akong allowance. Napatingin ang dalaga sa pintuan ng sala kung saan naroon ang iba pang tagabantay bago siya sumagot sa kapatid. Magpapadala ako sa isang araw. Tatawag ako sa iyo kapag ayos na. Pag-iingat ka dyan. Sige na, may gagawin pa ako. Maraming salamat ate. I love you. Parang nawala lahat ng iniisip ni Katrina nang marinig ang sinabi ni Sheena. Kalaunan, nagpaalam itong may gagawin pa. Kaya hindi nagtagal ang kanilang usapan. Umakyat siya sa kanyang silid at binuksan ang laptop na bigay sa kanya ni Gabriel. Samot-saring email ang nakita niya doon. Walang kakaiba at puro tungkol lang sa transaksyon na kanilang ginagawa. Pero may isang email ang pumukaw sa atensyon ni Katrina. Hindi niya kilala ang email address, kaya nang buksan niya yun, nakitang walang kwentang mensahe para kay Gabriel na galing sa babaeng nakadate nito at kaagad niya itong nilagay sa trash bin. Mula sa kwarto ni Katrina, isang katok ang umagaw sa kanyang pansin. Katrina, open this door! Galit na sigaw ni Gabriel mula sa labas ng pinto. Napatingin siya sa maliit niyang orasan sa kwarto. Isang oras lang ang tinagal ni Gabriel sa pakikipag-date. Puno man ng pagtataka si Katrina, binuksan niya ang pinto at doon nakita ang galit na mukha ng lalaki. Ano ba yun? Hawak ang iPad, pinakita ni Gabriel sa dalaga ang records ng failed transactions. Bakit hindi nakarating sa mga kirinos ang produkto? Simple na nga lang itong gagawin mo, hindi mo pa magawa. Bumapalpa ka na ba? Nabuhayan ang inis sa katawan ng babae at taas noong tinignan ng mismong mata ng binata. Hindi ko na problema yan. Tsaka hindi ba ikaw nakipag-usap sa kanila? Dahil ang gawain ko lang naman mag-reply sa mga emails na natatanggap natin at ipaabot sa iyo ang mensaheng yun. Pati nga yung pag-aayos ng date mo na halos araw-araw ako na nag-iintindi kahit di ko naman trabaho yun. Simple lang naman yun. Kaya pala, yung mga kapabayaan mo, sa akin mo sinisisi? Hamon ni Katrina. Walang nagawa ang lalaki kundi talikuran si Katrina at maglakad palayo sa kwarto ng babae. Nakahinga ng maluwag si Katrina nang makaalis na si Gabriel. Dahil sa mainit na tensyon, nasagutan ng dalawa, mas lalong hindi pinansin ni Katrina ang binata. Kahit pa magkatrabaho sila, parang hangin lang sa paligid ng dalaga si Gabriel. Kasalukuyan na nasa opisina ang binata at abala sa pagtitingin ng mga papel na nasa lamesa niya.
Paano ba mawawala ang tampo ng babae sa isang lalaki? Isang tanong na nakapagpatigil kay Kian. Well, sa ganyan na problema kailangan suyuin ng mga babae. Make them understand. Huwag palaging gamitin ang dahas. Payo ni Kian. Ba't ko naman siya susuyuin? Wala naman akong ginawang masama. Takang tanong ni Gabriel sa kaibigan. Hindi napigilan ni Kian na tumawa ng malakas sa sinabi ni Gabriel. Yon, ginagawa lang na magkasintahan na may tampuhan. Bakit? Girlfriend mo ba si Katrina? Hindi. Matapos sagutin ni Gabriel ang tanong, hindi niya napigilan na bigyan ng isang madilim na tingin ng kaibigan kaya tumawa ito. Sa kalagitnaan ng trabaho, hindi mawawala ang alak sa ibabaw ng lamesa ni Gabriel. Kaya noong mga oras na yon, nagagawa niyang uminom. Ba't ganyan ka sa kanya? Halos dati naman hinahayaan mo lang siya na may makausap na ibang tao lalo na mga lalaki. Nagkibit balikat naman si Gabriel sa kaibigan. Hindi ko alam. Naguguluhan naman ako sa nararamdaman ko. Lately, nagiging possessive ako to the point na dapat ako lang nakakausap at nakakasama niya. Hindi nakapagsalita si Kian matapos marinig yon. Kakaibang tingin ang binigay ni Kian sa kaibigan dahil parang hindi nga ito ang nakasanayan niya sa binata. Hindi mo pwedeng daanin sa dahas ang pagmamahal mo sa kanya. Malay mo, dahil sa pagiging mahigpit mo lalong lumayo siya sa'yo, masakit yun. Pang-aasar ni Kian. Maingay na bumuntong hininga si Gabriel na para bang hindi na alam ang gagawin. Samantala, tinapos na ni Katrina lahat ng kanyang gawain at nang magawa niya ang kanyang trabaho, lumabas siya ng kwarto at naglakad palabas ng mansyon. Tumigil sa mismong labas ng pintuan ng mansyon at doon pinanood ang mga bituin sa langit. Bakit ba kapag kaharap ko siya tumitibok ng mabilis ang puso ko? Ba't kapag nariyan siya natataranta ako? Pati po ang pagkatao ko. Bulong niya sa sarili habang nakatingin sa madilim na langit. Sino yung nagpapatibok sa puso mo at parang di ka mapakali? Biro sa kanya ni Kia nakadarating lang. Bakit? Anong kailangan mo? May kliyente si Gabriel doon sa opisina. Naroon na si Kevin na isa sa mga tauhan niya. Ikaw na lang hinihintay. Tumango sa kanya ang dalaga at nilampasan si Kian. Nakapamulsa siyang naglakad paakyat ng hagdan at dire-diretsyong pumunta sa opisina. Walang pasubali siyang pumasok doon at pumunta sa gilid ni Gabriel kung saan ito nakaupo. What can we help you? Kalmadong tanong ni Gabriel. Pinagmasdan naman ni Katrina ang kaharap nilang kliyente. Sa gilid ng kliyente may mga armadong lalaking nakabantay. I am here to ask what's happening in your organization. Ang tagal bago nakarating sa akin ng mga produkto. Kailangan pa maghintay ng mga buyers ko ng 3 araw para makuha ang mga ito. Saad ng kliyente. Yan din ang hinahanapan namin ng solusyon. Wala na bang ibibilis tong pag-deliver ng inyong produkto? Sabihin nyo lang. At kung ganun, makakahanap kami ng panibagong supplier. Sigurado yon. Sa sinabing yun, parang mas lalo lang nadagdagan ang iritasyon sa buong katawan ni Katrina. Ang kaninang pagtitimpi, hindi niya na napigilan kaya nakapagsalita na siya. Gaano kalaking pera ba ang ibibili mo at atat na atat ka? Walang takot na tanong ni Katrina kahit pa napapalibutan sila ng armadong lalaki. Kampante siya na hindi gagawa ng masamang kilos ang kasamahan ng kliyente dahil nasa lugar sila na pagmamay-ari ni Gabriel. Habang ang binata, naalarma dahil sa naging kilos ng dalaga. Marahan siyang tumayo at hinawakan ang kamay ni Katrina sa pag-asang titigil ito pero nagkamali siya. More than ₱1,000,000. Kapag naibigay namin sa iyo yun, gusto kong gamitin mo yun hanggang sa magsawa ka. Kevin, bigyan mo nga to ng illegal na gamot na nagkakahalagang mahigit ₱1,000,000. Sa isang iglap, mabilis na kumilos ang ibang tauhan. Natapos ang mainit na tensyon nang humingi ng pasensya ang kliyente nila. Sa mga sumunod na araw, mas naging abala sila at muntik nang makalimutan ni Katrina ang araw ng awarding ng kapatid. Mula sa kanyang kwarto, lumabas siya at hinanap si Gabriel. Wala naman ang binata sa opisina nito,
Kaya naman naglakad pa ang dalaga papunta sa kwarto ng binata at doon niya nakitang nakadapa si Gabriel at tila mahimbing ang pagtulog nito. Gabriel! Ungot ng lalaki na nakadapa pa rin hanggang ngayon. Hindi alam ni Katrina kung paano siya magpapaalam dito. Bihis na siya at handa nang umalis kung sakaling payagan siya ng binata. Pinaglalaroan niya pa ang kanyang daliri. Hindi alam paano magpapaalam. Aalis ako Pupunta ako sa awarding ceremony ni Sheena. Matapos sabihin niya nakita niyang dahan-dahang bumangon ng binata mula sa pagkakahiga. Umupo ito sa kama. Pwede ba ako sumama? Inaantok na tanong ng binata. Mabilis kinumpas ni Katrina ang kanyang kamay sa hangin at umiling. Wag na. Mukhang puyat ka po Matulog ka na lang. Tsaka madali lang naman yun, babalik din ako agad. Napabuntong hininga na lang ang dalaga nang makitang tuluyang tumayo si Gabriel papunta sa CR. Sinuyod ng dalaga ang silid ng binata, nagbabakas sakali na baka doon may mahahanap na sagot. Huwag na, Gabriel, dito ka na lang. Sumilip ng konti ang binata mula sa CR para makita si Katrina. Kaya ganun lang kabilis ang pag-iwas ng dalaga para hindi makita ang katawan nito. Wait for me, sasama ako. Sa unang pagkakataon, para bang si Gabriel ang nanalo sa kanilang dalawa. Malaki ang ngiti sa labi ng binata nang hayaan siyang sumama ni Katrina. Nang makarating sila sa lugar, hindi na sila nagulat ng maraming tao ang naroon. Hindi na sila nagsama pa ng mga bodyguards dahil mas lalo lang sila makikilala at baka sakaling magkaroon pa ng gulo. Mula sa kumpol ng mga tao hinanap ni Katrina ang kapatid at nang makita niya ito, sandali siyang tumingin sa binata na parabang nanghihingi ng permiso. Nakangiting tumango si Gabriel. Just go. Pinagmasdan ni Katrina na nakangiting niyakap ang kapatid. Hindi naman sobrang layo kung nasan ito. Ang saya ng babaeng mahal mo Biro ni Kian. Handa na akong pangunahan niya magiging desisyon ko. Handa akong pagsilbihan siya sa kahit anong bagay makita ko lang ang saya sa kanya mata. Saad ni Gabriel na hanggang ngayon nakatingin pa rin kay Katrina. Narinig ng binata ang marahang pagtawa ni Kian at tinabik pa siya nito sa braso. My God bro, lunod na lunod ka na? Nagsimula ang ceremony at katabi ni Katrina ang kapatid sa upuan. Ang ibang kasama nila, nasa hulihan dahil bawat bata isa lang ang guardian na kasamang umakyat sa stage. Hindi maiwasan ni Gabriel na humangas sa tapang na meron ng dalaga. Noong mga panahon na kailangan niya ng bagong kanang kamay, walang takot na nagpakilala si Katrina sa kanya. Nakitaan kaagad ni Gabriel ng kakaibang tapang at galing si Katrina, kaya ito ang napili niyang maging kanang kamay. Kahit delikado at may kakayahan ng dalaga na magsumbong sa mga pulis, hindi nito ginawa. Nagawa niyang pag-aralin ang kapatid mula sa sahod na nakukuha niya kay Gabriel. Let's eat. My treat. Alok ni Gabriel nang matapos ang ceremony. Akmang magsasalita si Katrina pero kinalbit lang siya ng kapatid kaya nilingon niya ito. Ate, pwede bang tayo na lang dalawang kumain? Ayokong kasama si Kuya Gabriel. Bulong ni Sheena sa ate niya. Bumaling si Katrina sa binata at hinila ito palayo kaunti sa kapatid. Why, may problema ba? Pwede ba mauna na kayo sa mansyon? Ayaw kasi ng kapatid ko na kasama kang kumain Bakit naman? My treat! Hindi, natatakot kasi siya sa'yo Huwag ka na makulit, ibalato mo na tong araw na to sa kapatid ko. Matapos sabihin yun ni Katrina, bumalik siya sa kinatatayuan ng kapatid at hinawakan ng kamay nito palayo kina Gabriel. Pinanood ng dalawang binata kung paano lumayo sina Katrina sa kanila. Kumain sila sa paborito nilang fast food chain at umorder. Halos walang mapaglagyan ng saya ni Katrina nang makitang nag-e-enjoy ang kanyang kapatid. Sa kabilang banda naman, hindi mapakali si Gabriel sa loob ng mansyon. Si Kian ang nahihilo sa ginagawa ng kaibigan na pabalik-balik na hindi maintindihan. 6:00 na ng gabi. Wala pa rin sa mansyon si Katrina, kaya kinakabahan si Gabriel. Nasaan na ba siya?
Anong oras na? Inaabot ba ng halos 3 oras ang pagkain sa fast food? Tanong ni Gabriel. Ano ba? Huwag kang ampaning. Baka naman nalibang lang sila nung kapatid niya. 1 buwan na ulit bago niya makita yun eh. Saad naman ni Kian. Pero umiling si Gabriel. Inip na siya sa kakahintay. Natigilan lang sila nang biglang magbukas ang pintuan ng mansyon. Ayun na pala siya oh. Kita nila sa mata ni Katrina ang pagod. Pero hindi natinag doon si Gabriel. Sa halip, mas nanaig ang galit niya at iritasyon na nararamdaman para sa babae. Bakit ngayon ka lang? Anong oras na? Sabi mo uuwi ka rin agad. Hinawakan ni Kian sa braso ang kaibigan nang magtangka itong lapitan si Katrina. Huwag mo na akong pagalitan. Okay, napagod na nga yung tao oh. Tsaka nagtagal kami sa pagkain, bumili rin kami ng ilang gamit niya. Paliwanag ni Katrina. Halos wala na siyang enerhiya at mas gusto na lamang niyang magpahinga. Mababaliw na ako sa pag-aalala, alam mo ba yun? Anong pakialam ko? Kaya ko sarili ko, no? Kaya ba'y papahanap mo pa ako? Yes, I will do that. Ba't mo ba ginagawa to? Di ka naman ganito eh. Nakakapagtaka lang na isang araw bigla ka na lang naging maalalahanin. Kahit di ka naman ganun. Singhal ng dalaga at di makapaniwala. Hindi ka maniniwala kung sasabihin ko sa'yo ang tunay na rason. Sige nga, sabihin mo nga sa akin. Kasi hindi ko alam kung paniniwalaan ko ba ang kilos mong nakakapagtaka. Hamon ni Katrina sa kanya. Dahil mahal kita. Hindi nakagalaw si Katrina sa ginawang pag-amin ni Gabriel. Ang pag-amin na hindi niya inaasahan maging ng lahat. Ang ginawang pag-amin ni Gabriel na nagpaulit-ulit sa utak ni Katrina na hindi makapaniwala. Nakita niyang pinapanood ng binata ang kanyang reaksyon. Umiling si Katrina at tumawa ng bahagya na para bang nagbibiro lang si Gabriel. Hindi yan totoo. Hindi ka pwedeng magkagusto sa akin. Yun ang tanging naging sagot niya. Matapos marinig ang pag-amin nito. Pwede ako magkagusto sa kahit na sino lalo na sa'yo. Sa akin ka lang. Hindi ako papayag na mapunta ka sa ibang lalaki. Kaya ba gusto mo makita lahat ng kilos at galaw ko? Kaya sa halip na maging kampante ka at hintayin ako makauwi dito sa mansyon, ipapahanap mo pa talaga ako. Ginawa ko lang yun dahil mahal kita at ayaw ko mapahamak ka. Hindi pa man natatapos ng binata ang sasabihin, unti-unting lumapit sa kanya ang dalaga. Mariin, at may galit na tinuro ng dalaga ang kaliwang dibdib ni Gabriel at nagsalita. Ayan! Talaga bang gagamitin mo ang kapangyarihan mo sa akin? Yan ba para sa iyong pagmamahal? Dahil dyan sa pagiging marahas mo, sa pagiging territorial mo, nakakatakot kang mahalin. Mahabang saad ni Katrina, na bawat salitang binibitawan tumatatak sa isipan ni Gabriel. Iniwan niya sa ibaba ang binata at naglakad paakyat, papunta sa kanyang silid. Ang sarili niyang kwarto ang nagiging safe space niya. Hindi niya alam kung para saan ang mga luhang lumalanda sa kanyang pisngi. Sa ginawa niya, posibleng malaman ni Gabriel na may pagtingin din siya dito. Inis na ginulo ng binata ang kanyang buhok. Dala ng galit. Pinanood nito ang dalaga na umalis at sandali siyang natauhan, ngunit nagtaka sa huling sinabi ng dalaga. Ang salitang binitiwan ng dalaga ay parang naging bala na tumama sa dibdib ng binata, dahilan para masaktan ito. Hindi makapaniwala ang binata na masasabi ni Katrina ang bagay na yon. Iniisip niya na ganun na ba talaga siya kasama? Kinabukasan, balik ulit sila sa trabaho na parang walang nangyari. Kape, gusto niyo? Pagbasag ni Kian sa katahimikan, nananaig sa opisina ni Gabriel. Tinignan lang siya ni Katrina at muling bumalik sa ginagawa sa iPad. Habang si Gabriel naman, pinaglalaroan ang ballpen na hawak nito at nakatingin sa ginagawa ni Katrina. Kian, pwede bang iwan mo muna kami? Saad ni Gabriel. Nagkibit balikat si Kian sa kanila at mabilis na lumabas ng opisina. Akala ni Gabriel gagalaw si Katrina pero hindi. Kung anong ginagawa nito kanina, yun pa rin ang ginagawa nito hanggang sa makaalis si Kian. Ang binabalak ni Katrina na pag-alis na pigilan ni Gabriel.
Katrina, can we talk? Tanong ni Gabriel gamit ang malalim na boses. Anong kailangan mo? Okay na lahat na appointments, nagawa ko na. This isn't about work. Gusto sana kita makausap tungkol sa ating dalawa. Mapupungay na mata ang nakita ng dalaga sa mukha ng binata. Kahit ayaw ni Katrina, pinili niyang makausap si Gabriel para maliwanagan siya. Ano bang gusto mong sabihin? Hindi ka nga pwedeng magkagusto sa akin. Kumunot naman ang noo ni Gabriel. Bakit hindi? Bakit bawal? May boyfriend ka ba? Hindi yung ba naiisip na sa ginagawa mong to, pwede nila akong gamitin laban sa'yo? Napapikit sa inis si Gabriel. Alam ko yun. Pero mahal kita at gusto kitang ligawan. Naririnig mo ba yung sinasabi mo, Gabriel? Wala kang mapapala sa akin. Sa sinabi niyo ni Katrina, nasaktan ng husto si Gabriel, pero hindi niya ipinakita dito. Naglakad siya palapit sa babae at dahan-dahan ng umiti. Wala akong pakialam kahit ipagtabuyan mo ko. Simula sa araw na to, makikita mo ako palagi na may dalang bulaklak palapit sa'yo. Hindi alam ni Katrina kung paano nakakayanan ni Gabriel ang umamin at sabihin ang mga salitang ganon nang harap-harapan sa kanya. Ewan ko sa'yo. Napangiti si Gabriel nang makitang wala nang nagawa si Katrina. Padabog itong umalis sa opisina at halos ang muka ay magkulay pula na. I guess it's a yes. Pang-aasar pa ni Gabriel dito. Mataray siyang nilingon ni Katrina at biglang umalis. Sa sobrang tuwa ng binata, halos isearch na lahat ng ideas sa Google kung paano manligaw. Matapos yun, kaagad na pumasok si Kian sa opisina at nakita pa niya ang babaeng inis na naglalakad paalis. Ano nangyari? Nag-away kayo ulit? Hindi, no? Sinabi ko lang sa kanya ang totoong nararamdaman ko. At sinabi ko sa kanya na gusto ko siyang ligawan. Halos mapanganga si Kian sa narinig mula kay Gabriel. Talaga? Nagawa mo yung sabihin sa kanya? Hindi rin ako makapaniwala na kinaya ko yun. You know her, kapag ayaw niya talaga, but this? Napabuntong hininga si Gabriel, hindi dahil sa pagkadismaya, kundi dahil sa tuwa. Sinuyod ni Katrina ng tingin ang buong mansyon at lahat ng tauhan ay nasa kani-kanilang pwesto. Kaya naman hindi napigilan ng dalaga na sapuhin na magkabilang pisngi na kanina pang namumula. Nahalata kaya niya? Nawawala angas ko dito eh. Sabi niya, na tila ba pinagagalitan ng sarili. Ilang oras siyang nagkulong sa kanyang silid. Lumabas lang ito nang makaramdam ng gutom. Nagtanghalian na kaya sila? Di man lang ako tinawag na kumain. Nakangusong saad niya habang nagtitingin ng pagkain sa kusina. Isa sa mga kasamahan nila sa mansyon na pumasok sa kusina, kaya yun ang tinanong ni Katrina. Nasa si Gabriel? Mabilis na tinuro ng kausap niya ang pool area at sinabing nandun si Gabriel. Napaangat ang kilay ng dalaga at marahan na pumunta doon. Maingat at halos hindi marinig ang tunog ng sapatos ng babae para hindi maistorbo ang binata. Nagre-relax. Ngayon ko lang ulit siya nakitang magkaroon ng oras para sa sarili niya. Teka nga, ba't ba ako masyado nag-aalala sa kanya? Habang pinapanood ang binata na lumangoy pabalik-balik sa swimming pool, hindi niya napansin na unti-unti na siyang napapangiti. Kaagad naman yung nawala nang tumingin sa banda niya si Gabriel. Smiling? While admiring my body? Ngising tanong ni Gabriel. Nagugulat na napalunok ng husto ang dalaga sa tanong nito. Umayo siya ng tayo at tinuro pa ang kanyang sarili. Kung siya bang tinutukoy ng binata, at nang aasar na tumango si Gabriel sa kanya. Sino may sabi na kangiti ako? Tsaka admiring your body? Oh my God, kakamali ka yata. Matapang na sagot ni Katrina. Pinanlisikan pa niya ng mata ang lalaki para hindi mapahiya. Walang sabi-sabi siyang tumalikod at naglakad kung saan. Pinagmasdan ni Gabriel ang dalaga na umalis. Ang mga kamay nasa kanyang bewang. Nakasuot pa rin siya ng boxers at ang mga tubig mula sa buhok naglalandas pababa sa kanyang dibdib. Maganda ka, alis tayo. Sigaw ni Gabriel kay Katrina.
Nilingon siya ng dalaga na puno ng pagtataka. Saan naman tayo pupunta? Pupunta natin ang kapatid ko. Natigilan si Katrina sa sinabi ng binata. Sa halip na inisin, nag-ayos na lang siya. Simpleng itim na pantalon at itim na damit lang din ang suot niya. Nang makita niya ang binata, simple lang din ang forma nito. Naging komportable si Katrina na makaalis sila. Pero, isa sa mga kinikilos ni Gabriel sa loob ng kotse ang nakapagpairita sa kanya. Paulit-ulit na tumitingin sa rear mirror at side mirror si Gabriel na hindi mapakali. Ano nangyayari sa'yo? Tanong sa kanya ni Katrina. Napansin ng dalaga ang biglaang pagbaba ng Adam's apple ng binata. Did you put your seatbelt on? Sa halip na sagutin ang tanong ng dalaga, nagtanong pabalik si Gabriel. Hold yourself. May sumusunod sa atin. Kung kailan tayong dalawang magkasama, kakainis. Saad ng problemadong si Gabriel na patuloy na tumitingin sa side mirror. Ano? Paano tayo makakatakas? Marami ba sila? Sinilip ni Katrina ang likuran nila at nakita ang 3 kotseng itim ang nakasunod. Halos mapahiyaw siya nang biglang bilisan ni Gabriel ang takbo ng kanilang kotse. Natataranta na ang dalaga at tila ba normal ang nangyayari para kay Gabriel dahil hindi ito makikitaan ng takot. Nakipaghabulan ng itim na kotse sa kanila, liko sa kanan, liko sa kaliwa, ganyan na naging takbo ng kanilang sasakyan. Napapalunok at hindi mapakali sa upuan si Katrina. Napalingon siya sa bagay na inabot ni Gabriel sa kanya. Tawagan mo si Kian. Pakisabi, i-trace ang lokasyon natin ngayon din. Nanginginig pa ang kamay ni Katrina habang dinadayal ang numero ni Kian dahil sa kaba. Mabilis naman na sinagot ng binata ang tawag. Hello Kian, we need your help. Trace our location. May sumusunod sa amin. Okay, calm down. Huwag mong i-end call. Okay. Nilagay ng dalaga sa dashboard ng cellphone at tumingin kay Gabriel. Kaya ba nilang abutan tayo? Huminga ng malalim si Gabriel at sandaling tinapunan ng tingin si Katrina. Yes. We need our backup as soon as possible. Ayoko mapahama ka. No. Do you have a gun here? For sure meron ka dito. I know. You are stubborn but please listen to me. Delikado ka dito. Tinignan niya ang dalaga na puno ng pagmamakaawa. Malakas ang kutob ng binata na alam ng mga sumusunod sa kanila na may something sa kanya at kay Katrina. Sa oras na maabutan sila, maaaring magamit nga si Katrina laban sa kanya. Hindi niya kakayanin kung may mangyaring masama sa babaeng mahal niya. You will not use gun, are you? Inis niyang tinignan si Gabriel. Ano, magpapahabol na lang tayo? Paano kung maubusan tayo ng gas, ha? Walang sinayang na oras ang dalaga at mabilis kinuha ang baril sa backseat sabay kasan nito. Tinansya muna niya ang layo ng mga sumusunod bago siya bumaril. Nilock ni Gabriel ang bintana sa passenger seat kaya tinignan siya ng masama ni Katrina. Ibaba mo ang bintana! Inilabas ng dalaga ang kalahati ng kanyang katawan at sinasakto sa gulong na humahabol sa kanila na doon tatama ang bala ng baril. Mariin niyang hinawakan ang baril at sa 2 putok, sumabog ang gulong ng isang kotse na humahabol sa kanila. One down? I told you! Aniya sabay kindat kay Gabriel. Nakangiti itong umupo at tinignan ang nasa likuran nila. 2 kotse na lang. Nagulat ang binata sa ginawang pagkindat sa kanya ni Katrina. Napailing tuloy siya nang wala sa oras. Ang bilis ng tibok ng kanyang puso ipinagsawalang bahala niya muna. Mas lalo lamang siyang humanga, pero malakas niyang tinapakan ng brake ng kotse nang biglang may humarang sa kanilang itim na van sa harapan. Sa lakas at biglang pagtapak sa preno, halos mauntog sila sa unahan ng kotse. Ayos ka lang? Tanong agad ni Gabriel kay Katrina. Napahawak naman sa dibdib ang babae. Buong akala niya katapusan niya na. Mabuti na lang, maayos ang kanyang seatbelt. Gabriel, anong gagawin natin?
Nakita kasi nila na maraming kalalakihang nakatayo sa labas ng kanilang kotse na may hawak na baril. Sa unang pagkakataon, hindi makapaniwala si Gabriel na nagtatanong sa kanyang babae. Noon, si Katrina pa mismo ang nakakagawa ng paraan para makaalis sa mga ganitong sitwasyon. Damn you, Kian, nasan ka na ba? Kaagad namang sumagot ang kaibigan. Natrace ko na lokasyon nyo, papunta na kami dyan. Make it faster! Umiiyak na siya. Umiiyak na si Katrina. Napasinghap naman si Kian. Wala nang pakialam si Gabriel kung magalit siya sa kaibigan. Ang importante sa kanya, ang kalagayan ngayon ni Katrina. Baba! Nabaling ang atensyon nila sa sumisigaw sa labas. Tumingin si Gabriel kay Katrina at inabot ang kamay nito. Listen to me. Huwag kang bababa. Kahit ano mangyari. Papunta na sila, Kian. Use your skills once napilitin ka nila, okay? Pinanood niyang lumabas si Gabriel. Tiwalang-tiwala si Gabriel na madadaan niya sa pakikipag-usap ang sitwasyon nila ngayon. Pero agad siyang sinalubong ng malakas na suntok nang makababa siya ng sasakyan. Napasigaw naman si Katrina nang makita ang nangyari. Hindi naman agad nakatayo ang lalaki, dahilan kung bakit siya nasipa at natadyakan sa tiyan. Nang hihina na si Gabriel. Bakit ka ba umiiyak, Katrina? Nasaan ang tapang mo? Kailangan ka ngayon ni Gabriel. Pangaral niya sa sarili habang mariing pinupunasan ng luha sa kanyang pisngi. Hindi siya nakagalaw nang biglang bumukas ang passenger seat at may humaklit sa kanyang braso. Bitawan mo ako! Sigaw ni Katrina sa lalaking humaklit sa braso niya. Wala siyang lakas para lumaban. At yun ang isa sa dahilan na hindi malaman ni Katrina kung bakit gano'n ang sarili niya ngayon. Huwag niyo siyang idamay dito! Sigaw ni Gabriel na pilit kumakawala sa hawak ng dalawang lalaki. Mas lalong sumigaw sa sakit si Katrina nang sabunutan pa siya ng lalaking may hawak sa kanya. Shota mo ba itong babaeng to, ha? Hindi ba kanang kamay mo lang to? Wala kang alam! Pilit na kumakawala sa pagkakahawak si Gabriel. Mukhang totoo nga ang balita. Nahuhumaling ang isang Allen Gabriel sa kanyang underboss. Saad nito at agad na balot ng tawanan ang paligid. Don't touch her! Let her leave! Matapang na sigaw pa ni Gabriel. Gabriel! Ang tawag na yun ay tila ba parusa na marinig. Sa boses ng dalaga, dinig na dinig niya ang takot. Napapikit na lang siya nang makitang hindi kayang kumilos ni Katrina. Halos malagutan na ng hininga ang babae nang may maramdaman na matalim na bagay sa kanyang leeg. Wag! Galit na sigaw ni Gabriel. Nabaling ang kani-kanilang atensyon sa mga sasakyan na bagong dating. Kasunod nun ay ang pagpapaulan ng bala. Nang makahanap ng tiyempo ang babae, mabilis siyang kumawala sa lalaking may hawak sa kanya. Ganoon din si Gabriel. Tumakbo palapit kay Gabriel ang babae na patuloy umiiyak. Niyakap naman agad siya ng binata at hinalikan ng tuktok ng ulo. Okay ka lang? May masakit ba sa'yo? Hinawakan ni Gabriel ang magkabilang pisngi niya gamit ang palad nito. Nakahinga ng maluwag si Gabriel na makitang walang sugat sa kahit anong parte ng katawan si Katrina. Hindi niya napigilan ang sarili na patakan ng mabilis na halik sa labi ang babae. Tumangutang ang dalaga at niyakap ang binata. Ang kanilang tauhan ay mabilis silang pinalibutan hanggang sa makapunta sa sasakyan na gagamitin nila sa pagtakas. Pasensya na natagalan kami. Sabi ni Kian, sabay kamot sa ulo. Muntik nang masugatan sa leeg si Katrina. Chill, Gabriel. Nakakapagtaka lang. Bakit di ka lumaban, Katrina? Tanong ni Kian habang nakatingin sa babae. Binigyan lang siya ng masamang tingin ng dalaga at nagsumiksik palalo sa dibdib ni Gabriel. Ang magkaibigan ay naguluhan sa inasta ng babae. Sa haba ng biyahe nakatulog lang si Katrina. Hindi inalis ni Gabriel ang paningin sa babae na mahimbing na natutulog sa kanyang balikat. Kahit ang paghinga nito, mabigat. Nang makarating sila sa mansyon, mabilis na lumayo sa dibdib ni Gabriel si Katrina. Nauna pa itong lumabas sa sasakyan.
habang si Gabriel nakasunod lang sa kanya. Katrina! Ilang beses pa niyang tinawag ang babae ngunit hindi siya nito nililingon. Ilang hakbang lang ang ginawa ng binata na abutan niya si Katrina. Akmang isasara nito ang pinto ng kwarto pero itinaas ni Gabriel ang kamay. Tama lang na mapigilan nito ang pagsara ng pinto. Anong kailangan mo? Are you really okay? Tanong niya. Gusto ko magpahinga. You're not like that. Napansin ng binatang pagbabago ng pakikitungo ni Katrina sa kanya. Kani-kanina lang parang ayaw mawala ng dalagas sa tabi niya si Gabriel. Pero ngayon, tell me, anong masakit? Sana masakit sa'yo? Sinabi ko na sa'yo, di ba? Layuan na tigilan mo na ako dahil mapapahamak tayo pareho. Tignan mo yung nangyari. Muntik na ako mamatay. Hindi napigilan ni Katrina ang umiyak at hampasin ng paulit-ulit ang dibdib ni Gabriel. Tinanggap naman yun ni Gabriel. Niyakap niya ang babae kahit nagpupumilit itong kumawala sa kanya. I'm sorry. I'm sorry hindi ko maiwasan. You are my girlfriend now. Gagawin ko ang lahat para protektahan ka. Hindi kita boyfriend. Umiling ang binata. No. You kissed me. You kissed me back. So I'm your boyfriend now. Isang linggo ang nakalipas. Ganap na ang pagiging nobyo ni Gabriel kay Katrina. Nagugulat at nagtataka na lang si Kat sa nagiging kilos ng lalaki. Araw-araw itong may dalang bulaklak. Kahit pa sawayin siya ng babae ay parang hindi siya nito naririnig. Wala siyang narinig na pinag-uusapan ang nangyaring insidente sa kanila. Ipinagbawal yun ni Gabriel dahil nag-aalala ito para sa kalagayan ni Katrina. Halos lahat ng trabaho ni Katrina ay si Gabriel na ang gumagawa. Hindi makapaniwala ang babae na ang tanging gagawin niya na lang sa mansyon ay maglakad-lakad na para bang nagbabantay. Ayoko ng ganito, Gabriel. Wala akong magawa. Yung trabaho ko, ikaw na yung gumagawa. Ungot niya sa lalaki na ngayon abala sa pagsusulat. Marahang nag-angat ng tingin sa kanya si Gabriel. You can work naman. Lumapit sa kanya si Katrina at excited na magkaroon muli ng trabaho. Ano yun? Bilis, I want to work. Nagpapapadyak pa ito. Napatili naman siya ng hilahin ni Gabriel ang kanyang braso at paupuin siya sa hita nito. Ayan, yan ang trabaho mo. Umupo sa hita ko buong araw. Dahil sa inis, padabog na tumayo sa kandungan niya si Katrina at hinampas siya sa braso. Huwag mo nga ako ituring na prinsesa. Why? Nahihiya ka ba? Nawawala ba ang angas mo, love? Pang-aasar ni Gabriel. Gigil na gigil ang babae habang nakakuyom ang kamao. Hindi niya magawang suntukin sa mukha ang lalaking mahal niya dahil baka magkapasa ito. Kumunot ang noo ni Gabriel kay Katrina nang makita itong ngumisi at dahan-dahan ang paglapit sa kanya. Anong gagawin mo, love? Nauutal na tanong ni Gabriel habang umaatras. Wala naman. Marahan itong hinaplos ang hita ng lalaki at patuloy na inasar. Nakita ni Katrina na parabang nahihirapan ng huminga si Gabriel. Tumawa siya ng malakas at biglang lumayo sa lalaki. Tinuro niya pa ang lalaki na ngayon ay parang nakahinga ng maluwag nang makalayo siya. Pinatakan niya ng isang halik sa pisngi si Gabriel. Ikaw pala nawawala ang angas sa ating dalawa eh. Natatawang bumalik sa upuan si Katrina sa opisina ni Gabriel. Nakita niya pa ang pagpasok ni Kian na agad niyang binati. Nagtataka na kumuway sa kanya si Kian habang kausap ang isang tauhan. Nakangising bumaling si Gabriel kay Katrina at patuloy na pinapanood ang reaksyon nito. Naging masaya ang unang taon na magkarelasyon sila. May mga tampuhan at alitan na nangyayari pero nagagawa naman ng paraan para maayos. Nang dumating ang araw ng kanilang anniversary, nag-set ang lalaki ng table at 2 upuan sa kanilang garden sa mansyon. Kung noon si Katrina ang nagsiset ng date para kay Gabriel, ngayon naman ay ang lalaki ang gumagawa para sa kanilang dalawa.
Pumatak ang 7:00 ng gabi at binisita ni Gabriel ang garden kung saan sila magdi-dinner date. Okay na ba lahat? Kulang pa ang petals dito, dagdagan dito sa part na to. Utos niya. Pumasok siya sa loob ng mansyon at hinanap ang babaeng mahal niya. Nakita niya ito na nasa kwarto lamang. Hi love, happy anniversary. Tara sama mo ako, I have a surprise for you. Weh, baka naman inuuto mo lang ako ah. Ang dami mo kayang trabaho, kaya paano ka pa makakagawa ng surprise sa akin? Kuryosong tanong nito. Hindi naman napigilan ni Gabriel na tumawa. Kung anong nakasanayan na damit ni Katrina, yun ang suot nito. Malaking damit at luwag na pantalon. May piring sa mata at inalalayan ni Gabriel papunta sa garden. There! Surprise! Napaawang ang bibig ni Katrina, dala ng gulat. Sinuyod ng tingin ng garden at nakitang punong-puno ito ng LED lights at may bulaklak pa. Napatingin din siya sa sahig na punong-puno ng petals. Ikaw ang nakaisip nito? Manghang tanong niya kay Gabriel. Tumango at bilib sa sariling ipinakita ni Gabriel ang malawak ng ngiti. Sa kalagitnaan ng kanilang dinner, naroon si Kian. Si Kian na may kasamang babae ang bumungad. Bahagyang umuga pa ang lamesa dahil sa babaeng nakapulang dress. Bumaling si Katrina kay Gabriel at nakita nito na pinandilata ng kanyang nobyo ang kaibigan. Nanlaki ang mga mata ni Katrina sa ginawa ng babae. Hi Gabriel, did you miss me? Malanding tanong nito habang nakaupo sa kandungan ni Gabriel at ang parehong kamay ay nakasabit sa liig ng binata. Humalukip-kip si Katrina, tama lang na makita ng nobyo ang itsura ng mukha niya. What do you want? Well, I have a good news for you. Your wish will finally turn into a dream come true. Wait, hindi kita kilala. And please get off. Magkaka-baby na tayo. Impit na tili ng babae. Nanlaki ang mga mata ni Katrina at mas lalong hindi naging komportable, lalo pa at narinig niya ang sinabi nito. Dumapo ang paningin niya sa tiyan ng babae na ngayon ay flat. May kung anong mabigat sa pakiramdam ni Katrina. Tumayo siya at nagpaalam na aalis muna. Kahit pa alam niyang walang katotohanan yon. Hindi siya napigilan ni Gabriel dahil patuloy pa ring nakakandong sa kanyang babaeng nagpupumilit na buntis ito. Hindi ba ito yung gusto mo? No, hindi kita kilala. Ako yung babaeng nakadate mo. Tumingin si Gabriel kay Kian. Kian, palisin mo siya dito. Rinig ni Katrina ang pakikipagtalo ng babae kay Gabriel at pilit na inaalala ang pangalan ng babae. Diretso lang ang lakad niya, papunta sa kusina para uminom ng gatas. Pabalik-balik siya ng lakad sa buong kusina, hindi maintindihan ang nararamdaman. Habang si Gabriel, napapikit sa kaba. Iniisip kung ano ang mga naiisip ng babaeng mahal niya sa oras na ito. Nang makalabas ang babae sa mansyon, kaagad hinanap ng binata si Katrina at nakita niya ito sa kusina na abalang umiinom ng gatas. Hey! Lumingon si Katrina sa kanya. Ano? Masungit na tanong ni Kat. Huwag ka maniwala sa sinabi niya. Hindi totoo yun. Hindi ako nakikipag-sex sa mga nakakadate ko. Paliwanag niya, natatakot na baka hiwalayan siya nito. Ayos na ako. Isa pa hindi naman ako naniniwala. 1 year na tayo, anniversary nga natin eh. Paano ka magkakaroon ng ibang babae? Marahan na hinaplos ng lalaki ang 2 braso ni Katrina hanggang sa yakapin siya nito. Nabaling ang atensyon ng dalawa nang tumunog ang cellphone ni Katrina sa kanyang bulsa. Hindi nakaregister ang number, kaya nagdalawang isip ang dalaga kung sasagutin niya yon. Ang iniisip niya, baka kapatid niya na nakitawag sa kaibigan. Hello, sino to? This is from a guidance counselor of Ginda Senior High School. Guardian po ba kayo ni Sheena Gonzalez? Opo. May problema po ba sa school ni Sheena?
She's been absent for almost 2 weeks. May we know the reason po? Sandaling natigilan si Katrina sa sinabi ng taong kausap. Mabilis siyang umayos ng tayo. Hindi ko pa po siya nakakausap eh. Akala ko po tuloy-tuloy ang pagpasok niya. Ah, ganun po ba? Sige po, pakisabi na lang po na mag-report sa Guidance Council kung bakit siya absent. Thank you po. Matapos ang tawag, mabilis na tinawagan ni Katrina ang kapatid. Bakit di ka pumapasok? Ate, tumawag sa akin ang guidance counselor. May problema ba? Ate, kasi hindi na ako makakapag-aral. Ha? Hindi ba binibigyan kita ng allowance at pang-tuition mo? Rinig ni Katrina ang buntong hininga ng kapatid niya. Ate, buntis ako. Pagkasabi ni Sheena sa mga salitang yon, agad itong humagulhol ng iyak. Bahagyang natigilan si Katrina sa sinabi ng kapatid. Napatingala siya sa kisame at pilit na pinapahinahon ng sarili. Pupuntahan kita dyan sa bahay, mag-usap tayo. Sasama ako. Wag na ako na lang. Kakausapin ko lang naman yung kapatid ko. Ayaw pang pumayag ni Gabriel, pero pilit nang umiti sa kanya si Katrina. Are you sure? Oo, babalik din ako agad. Use my car. Suhestyon ni Gabriel, sabay abot ng susi. Tinanggap naman yun ni Katrina. Kahit maulan ang araw na yon, umuwi pa rin si Katrina sa bahay nila. Hindi siya makapaniwala sa sinabi ng kanyang kapatid. Buong biyahe lutang ang pag-iisip niya dahil sa balitang hatid ni Sheena. Dahil madilim na, halos konti na lang ang sasakyang dumadaan papunta sa kanilang bahay. Medyo malayo pa ang kanila at iskinita na ang sunod na daan. Hindi nakakasyang sasakyan na dala niya. Nagpasya siyang iwan na lang ito sa maayos na parking at maglakad dahil wala nang ibang daan pa papunta sa kanila. Matagal na, simula nung huli niyang pumunta dito at medyo hindi niya nakabisado pa ang daan. Ineng, saan ang punta mo? Tanong sa kanya ng lasing at sa halip na pansinin pa yon, binilisan niya na lang ang paglalakad. Pero agad siyang hinarang ng mga lasing na lalaki. Napalunok naman siya at naghuhuramentado ang tibok ng puso niya. Gandang babae, pre! Hindi nakikilala ng mga lasing na lalaki si Katrina. Siguro ang mga ito ay bagong lipat sa lugar na yon. Padaanin niyo ako. Aba, matapang ah. Ang bango mo? Umiwas si Katrina nang maramdaman ng lalaki sa likuran. Ganon na lang din kabilis na nasuntok ng babae ang lalaki sa kaliwang bahagi niya. Bastos ka! Mas naging alerto si Katrina nang sumugod sa kanya ang mga ito. Dahil sa alak, hindi naisip ng mga kalalakihan kung sino ang kanilang kaharap. Malakas na sampal ang naramdaman ng babae sa kanyang kaliwang pisngi. Hindi niya napigilang umiyak habang patuloy na hinahabol ang paghinga. Ate Kat! Ate Kat! Sigaw ng babae sa kung saan. Padarag na binitiwan ng lalaki si Katrina at mabilis na umalis. Napaupo sa lupa si Katrina. Hindi alam ang gagawin. Ate, ano nangyari sa'yo? Okay ka lang ba? Natatanantang tanong ng kapatid na si Sheena habang sinusuri ang mukha ni Katrina. Napapikit si Kat at doon niya napagtanto na wala na palang tauhan na nakasunod sa kanya. Na wala siyang naasahang tulong kundi ang sigaw ng kapatid. Iniisip ng babae kung anong ginagawa ng kanyang nobyo at para bang sinisisi niya ang kanyang sarili. Wala na siya sa sarili, magulo na ang buhok, maging ang damit ay nagusot na. Samantala, hindi mapakali si Gabriel sa mansyon at sa sobrang tahimik, rinig niya na ang pagtunog ng cellphone ni Gabriel. Mabilis na sinagot ng lalaki ang tawag dahil numero yan ni Katrina. Hello, Kuya Gabriel, si ate? Boses ng kapatid ng nobya niya ang bumungad. Kaagad umusbong ang kaba sa kanyang dibdib at mabilis na umalis at pumunta sa lugar kung nasa ng nobya. Nang makarating sila, nakita niyang tulala si Katrina. Tumakbo naman agad palapit si Gabriel dito. Kat, hey, ako to si Gabriel. Doon lamang siya nag-angat ng tingin.
Huli na ang dating ng kanyang nobyo. Iniisip niya na baka hindi talaga siya nito gusto. Pero binaliwala niya yon dahil nag-celebrate pa sila ng anniversary at nag-effort ang lalaki para doon. Kung sa bagay, siya rin naman na may kasalanan. Kung sana, pumayag siyang sumama si Gabriel, edi sana hindi nangyari to. Wala siyang ibang sisisihin, kundi ang sarili niya. Tara na, umuwi na tayo. Alok ni Gabriel, kaya tumango na lamang siya. Kasama nila sa mansyon si Sheena at pinagpapahinga muna nila si Katrina. Kinabukasan, si Gabriel lang ang bukod tanging hindi pinapansin ng babae. Love, are we okay? Tinignan lang siya ni Katrina at naglakad kung nasan si Sheena. Sheena? Marahang umupo si Katrina sa tabi ng kanyang kapatid. Okay ka lang ba? Totoo ba talagang buntis ka? Tanong ni Katrina sa kapatid at inaalala niya ito dahil baka naninibago ito sa mansyon. I'm sorry ate ha. Hindi ko alam na aabot sa ganito eh. Yumakap sa kanya ang kanyang kapatid. Sino ang ama ng batang yan? Hindi ka ate maniniwala. Sino? Kapatid ni Kuya Gabriel. Bahagyang lumayo si Katrina nang marinig ang sinabi ng kapatid. Kinuwento ni Sheena kung paano sila nagkakilala ng kapatid ni Gabriel na si Klein. Patuloy na bumibisita si Klein sa bahay nila Katrina at doon nabuo ang batang dinadala ni Sheena ngayon. Pero ate, ayaw niyang panagutan yung baby ko. Ano? Hindi pwede yan. Sasabihin ko to kay Gabriel. Inis na sabi ni Katrina, ngunit akmang tututol pa si Sheena nang bigyan niya ito ng masamang tingin. Sa bandang huli, pareho silang napabuntong hininga. Ate, pwedeng magtanong? Ano yon? Kayo ba ni Kuya Gabriel? Kasi iba yung galawan niyo eh. Hindi naman kayo ganyan dati. Tumango si Katrina at nakita niyang ngumiti ang kapatid. Boto ako kay Kuya Gabriel para sa'yo ate. Nang maghapunan ay silang apat ang magkakasamang kumain sa dining table. Walang tanong na namumutawi sa kanila. Awkward at parang may pinaglalamayan ang kanilang pagiging tahimik. Hinawakan ni Katrina ang kamay ng kapatid at ngumiti. Matapos ang hapunan, naunang umalis sa lamesa ang magkapatid. Puno ng panlulumo ang muka ng lalaki dahil hindi na naman siya kinausap ng kanyang nobya. Dumiretso na lang ito sa opisina at muling nagtrabaho. Samantala, isang katokang narinig ni Gabriel mula sa loob ng kanyang opisina. Babaliwalain niya sana yon. Pero nang makita niyang si Katrina yon, agad siyang umayos ng upo. Pwede ba tayo mag-usap? But this is not about us. Inayos pa ng nobyo nito ang necktie at bakas sa mukha na kinakabahan. Alam mo ba nakabuntis ang kapatid mo? Ha? Hindi. Sino ba nabuntis niya? Yung kapatid ko. Sabihan mo yung kapatid mo na panagutan niyo yung kapatid ko. Ngumisi naman si Gabriel. Paano ko hindi ko sabihin yan? E di habang buhay kitang hindi kakausapin, kahit pa boyfriend kita. At kapag pinanagutan ng kapatid mo ang kapatid ko, saka lang kita kakausapin. What? Bulong ni Gabriel. Hindi talaga siya pinansin ni Katrina, kaya naman lahat ng inis at galit niya, ibinuhos niya kay Klein. Call my brother. Sabihin mo kailangan ko siyang makausap. Ilang oras niyang hinintay si Klein. Pasulyap-sulyap siya kay Katrina na ngayon ay nakikipagkwentuhan sa kapatid nito. Ang isang kamay ni Gabriel nasa bulsa at ang isa naman nasa kanyang baba. Nagulat siya nang tumingin sa kanya si Katrina. Kakawayan niya sana ito pero mabilis siyang inirapan ng babae. Narinig nila ang sasakyan sa labas ng mansyon. Lahat sila napatingin doon. Nagulat ang kapatid ni Gabriel nang makita ang babaeng kanyang nabuntis. Hindi pa alam ng kapatid ni Gabriel na may nabuo. Bakit mo ako tinawag, kuya? Ganda pa naman ang panonood ko sa kondo. May hindi ka ba sinasabi sa akin, Klein? Wala naman.
Talaga? Kilala mo ba yung babaeng kasama na ate Kat mo? Oo kuya, kapatid niya yun, di ba si Sheena? Isang suntok ang binigay ni Gabriel sa kapatid dahil tila wala itong alam na nakabuntis siya. O marahil alam nito, pero ayaw lang nitong aminin. Napaupo naman si Klein dahil sa lakas ng pagkakasuntok sa kanya muka. Bakit ba? Baka masira ang mukha ko kuya. Talagang masisira yung mukha mo kapag di mo pinanagutan si Sheena. Ano ba sinasabi mo? Di mo ba alam na buntis mo si Sheena? Ako? Nakabuntis? Sino bang syota ni Sheena ha? Kaagad na tinaas nito ang kamay sa ere. Hindi ko siya girlfriend. Sira ulo ka pala eh. Hindi mo girlfriend tas binuntis mo? Panagutan mo yan. No kuya, hindi pa ako handa. Kung ganun, ba't nyo ginawa ang bagay na yon? Ba't mo binuntis? Panagutan mo siya, kung hindi, ako mismo ang papatay sa'yo. Mag-usap kayo, panagutan mo yung bata. Di ka na nahiya? Saad ni Gabriel bago tuluyang umalis. Alam ni Gabriel na gagawin ng kapatid niya ang utos niya. Sinalubong siya ni Katrina habang nakakross sa magkabilang braso sa may dibdib. Done! Proud na sagot ni Gabriel. Isa pa, kapag pinag-usapan nila ang kinabukasan ng bata, ayoko maging anak sa labas lang o maging illegitimate ang pamangkin ko. Gusto kong ikasal sila. Ano? Akala ko ba kapag pinanagutan ng kapatid ko, kakausapin mo na ako? Ayaw mo? Bahala ka. Sabi ni Katrina sabay talikod. Nakangiting nakatalikod ang babae. Huminto siya nang marinig ang nobyo. Oo na. But after this, dun ka na sa kwarto ko matutulog. Humarap naman sa kanya si Katrina. Seryoso at nakataas ang isang kilay. Sige, basta papakasalan ni Klein ng kapatid ko. Wala nang iba pa. Ang bilis talaga sumang-ayon kapag gusto niya. Saad na lang ni Gabriel at napapailing-iling. Isang araw pumasok sa opisina si Gabriel. Sumunod naman sa kanya si Klein na nakangiti na para bang nanalo sa loto. Okay na, sinabi ko na kay Sheena na pananagutan ko siya at ang baby. Meron pa. Pakasalan mo si Sheena. Ano? Kuya naman, ginawa ko na nga ang gusto mo. Ba't kailangan pa ikasal kami? Hindi mo ba talaga mahal si Sheena? Tanong ni Gabriel sa kapatid. Nahihiyang nagkamot ng batok si Klein at sinagot ang tanong ni Gabriel. Mahal ko, syempre. Pero hindi ko alam kung ganon din siya sa akin. Natapos ang usapan na yon at pumayag si Klein na ikasal sila ni Sheena. Habang si Gabriel at Katrina nag-usap na ulit. Sa sunod na taon pa ang kasal ng kanilang kapatid pero pareho nang nakatira sa mansyon. Nasaan si Gabriel? Tanong ni Katrina nang magising siya na wala sa tabi niya ang nobyo. Hindi pa po nakakauwi. Anong oras no? Di bale tatawagan ko na lang siya. Mahimbing na natutulog ang kanyang kapatid at hindi pa kita ang baby bump nito. Masyadong maliwanag ang lampshade kaya pinatay na lang ni Katrina yon. Paulit-ulit niyang tinatawagan ng nobyo pero puro ring lang ang cellphone nito. Nababahala na tuloy siya dahil madaling araw na at hindi niya alam kung saan to nagpunta. Nalipat ang tingin niya sa anino na nasa pinto ng kanilang kwarto. Dahil madilim, hindi agad niya makita kung sino yon. Kaagad niyang inabot ang switch ng ilaw at nang makita kung sino yon, mabilis niyang nilapitan to. Love, ano nangyari sa'yo? Saan ka ba galing? Hindi makapaniwalang tanong ni Katrina at pinagmasdan ang itsura ng nobyo. Maputik at may bahid ng dugo ang damit nito. I almost killed someone. Halos bulong na lang yun nang sabihin ni Gabriel. Hindi na bago sa pandinig ni Katrina yon. Pero nakokonsensya na siya. Gabriel, ayoko na ng ganito. Gusto ko na ng maayos at tahimik na buhay. Pwede pa tayo magbago? Hindi tayo hanggang dito na lang. Umiling ang lalaki sa kanya.
I build this organization. Ikaw rin ang pwedeng bumuwag. Hindi habang buhay ganito ang estado natin. Halos makapatay ka na at ayoko makulong ka. Marahan na hinaplos ng kanyang nobyo ang mukha niya at napapikit siya habang dinadama ang mainit na palad nito. Is that what you really want? Maingat na tanong ni Gabriel at walang pag-aalinlangan siyang tumango. Okay. I will destroy this organization. I'm sorry. Sabi nito at pinatakan siya ng halik sa noo. 3 buwan ang nakalipas at tuluyan nang nabuwag ang organisasyong binuo ni Gabriel. Hindi makapaniwala si Gabriel na darating ang panahon na bubuwagin niya ang pinaghirapan niyang organisasyon dahil lang sa babaeng mahal niya. Ang babaeng hindi niya akalain na mamahalin niya sa kabila ng pagkakaiba nila. Na kaya niya palang magbago para sa sarili, sa babaeng mahal niya at sa magiging pamilya nilang dalawa. Maraming problema ang susubok sa pagmamahalan nila. Alam ni Katrina at Gabriel yon. Pero alam din nila na hindi sila maghihiwalay at mas pagtitibayan lang sila ng pagsubok na yon. Kaya nilang harapin ang lahat basta magkasama silang dalawa. The end.